Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Ngayon, magandang araw po, no? Sa lahat nating mga kababayan at siyempre sa lahat nating mga viewers diyan, ano? Sa lahat nating mga kababayan at siyempre sa ating mga OFW na talagang sumusuporta sa ating gobyerno at kay PBBM. At siyempre sa ating YouTube channel, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Napakalaking bagay po yung pag-share at pag-like at pag-subscribe po sa ating YouTube channel. Siyempre, pag-subscribe para lagi kayong updated sa mga latest video natin, mga kababayan. So ito po, mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo. No? Ito kasi, di ba, laganap po. No? Ngayon talaga ang kaliwat kanan na fake news na ginagawa ho ng mga nasa kabila sa ating gobyerno. Hindi lang ho kay PBBM, kundi pati ho sa ating mga quadcom, sa ating mga congressman. No? Yung ginagawa ang kanilang trabaho, pero ginagawan pa sila ng issue, ginagawa ng fake news ng mga vlogger na ito, mga kababayan. Kaya inaksyonan na ni Kong Barbers itong ginagawa nilang fake news. O ngayon, kayo nang bahala. Bukas, abangan natin kung ano po ba ang kanilang maipapakita ng mga pruweba sa kanilang inilabas na mga fake news. Meron ba silang mga ebidensya doon? 'Di ba? Mga kababayan. Kasi nasa 40 plus po na mga nasa kabila ang ipinatawag po ng Congress, mga kababayan. 'Di ba? Ito. Mga pinagmumulan ng fake news. Mga pinagmumulan ng fake news. Ibig sabihin marami talaga. 40 plus na mga social media personalities ipinatawag sa fake news proof. Nako, mga kababayan, ano kaya ang mangyayari sa mga fake news didilis dyan na may hilig magpalabas ng fake news? Diba? O ngayon, real talker, isa ka. Diyan mo ngayon ilabas. No? Diyan mo ilabas ang tapang mo at mga pruweba mo sa mga sinasabi mo. No? Tuwang-tuwa kayo, akala nyo naman ay hindi kayo aanuhin ng gobyerno ngayon, ano? Di porke nananahimik lang si PBBM. Pero yung mga iba na talagang tinitira ninyo, ay hindi ho yan mananahimik. Ayun. Ngayon, ginawa ni Kong Barbers ngayon. Yari kayo. Ano? Iyak kayo ngayon. Ito, basahin ko. Inimbitahan ng Tri-Committee ng Kamara de Representantes ang nasa 40 plus na social media personalities sa isasagawang investigasyon kaugnay sa pagpapakalat ng fake news at disinformation sa bansa. Nako! Ayan na. Kaya nga sa mga kababayan natin, bago kayo maniwala sa mga sinasabi nila ito, yung mga vlogger na ito na ipapatawag, dapat alamin nyo mismo yung totoo. Hindi lang sa akin ako vlogger ako, pero hindi ko sinabi maniwala ka sa akin. Pwede mo alamin yung totoo. Yung sinasabi ko, totoo ba ako o hindi. Kasi ayan ito may proof ako napakita ko yan sa inyo. Hindi ako nag-vlog lang na kwento-kwento katulad nila, puro kwento, wala man lang pinapakita kung saan nila kinukuha yung kanilang mga balita, yung binabato nilang paninira sa ating gobyerno, kung saan-saan lang nila kinukuha. Diba? Wala silang patunay, mga kababayan. Diba? Ito, ngayon. Ang mga inibitahan ay si Malo Tikia o si Yumang Sunsa. Yumang Sunsa. Diba rin? Crisate Laureta Cho. Laureta Cho. Mark Anthony Lopez. Alan Troy. Si Sas ba to? Rogando Sasot. Angie Quimbao Rias, Lord Byron Cristobal, Banat Bay. Ngayon, Banat Bay. Yan mo ngayon ilabas yung banat mo. Tingnan natin kung ano pong masasabi ni Banat Bay. Ngayon na siya po ay kasama din dito sa pinatawag kasi siyempre number 1 siya No? Number 1 siya. Isa na siya Diba? Ayan. Alex Dexter, Chio Moreno, Attorney Trixie Cross Angeles. Ayan yung mga pinatawag, mga kababayan.
So 40 plus po ito mga kababayan. Hindi ko alam kung ano po ba ito, mga magkadugtong ba ito, kasi hindi ko mga kilala yung mga to. Ang kilala ko lang dito, si Banat Bay, no? At saka si Tio Moreno. So, los dito, meron pa yan mga kababayan. Meron pa tayong nakita doon na hindi lang yan kasi 40 plus po yan eh. Yung mga binanggit ko lang, yan po yung mga sikat na ngayon talaga sa social media na nagpapakalat ng fake news. Mga kababayan, nakita ko pa doon, nakasama ata doon si Old School Pinoy, si Ral Toker, yun. Yun yung mga nakita ko doon. Mga kababayan, okay, handaan na lang nila. No? Okay, handa na ba kayo mga nabanggit na pangalan diyan para bukas? Di ba? Sige lang, fake news lang ng fake news. Kasi alam nyo, ang fake news kasi, mga kababayan, makakasira yan sa taong bayan at sa gobyerno. Di ba? Kasi laganap talaga ngayon eh. Biruin nyo na lang mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ilang bisis nila ginawa ng fake news. Diba? Yung pulburon na sinasabi nila, ginawa nilang issue ang ating Pangulo. Diba? Na hanggang ngayon, kahit nagsabi na ang kanilang amo, nagsabi na si Bato na hindi kasama sa drug list si PBBM, pinaniniwalaan pa rin ng mga didilis. Mga kababayan. Kasi ayaw nilang mapahiya eh. Yung pa rin paniniwalaan nila, utak dilis nga eh. Di ba? Ngayon mga kababayan, sumunod naman nun ay ang Pidialik daw. Ang Pidialik na naman. Yan kasi pagka nanonood kayo kay Maharlika. Kasi si Maharlika, alam nyo, hindi kasi yan binigyan ng posisyon sa gobyerno. Kaya para makaganti mga kababayan, pinipake news nila kayo, pinipake news ng mga DDS para awayin si PBBM para makaganti siya ay PBBM, di ba? Ganun naman yan eh. Kung matapang siya, ba't hindi siya umuwi dito sa Pilipinas? Ayaw niya umuwi dito, mga kababayan. So, ibig sabihin nyo, natatanggap niya na mga impormasyon, marites. Walang ebidensya. Marites, kumbaga. Di ba? Ito pa mga kababayan. Dagdag ko lang ang balitang to. Ito yung mga dating mga kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sinipa sa Malacanang na ngayon umanib na kay Duterte, binanatan si BBM para makaganti. Parang si Marlica lang din. No? Tulad nito, mga kababayan, si Vic Rodriguez, di ba? Sinipa ni BBM yan kasi mga kababayan, nung tinanggal sa ni BBM, umanib na doon sa kabila. Kung ano-ano ngayon pinagsasabi niya ngayon, kailangan na daw magpa-drug test si BBM, pa-drug test daw sa buhok. Mga kababayan, dati lang, di ba? Sabi ni Vic Rodriguez kay PBBM, lagi yan siya sabi, negative yan, negative sa droga, di ba? Todo pagtatanggol sa kay PBBM, siyempre nakikinabang eh. Di ba? Nakikinabang siya sa ating Pangulo noon eh. Di ba? Ngayon, dahil tinanggal sa ni BBM, tinipa sa gobyerno, tinipa sa Malacanang. Sabi niya, BBM, kailangan pa-drug test yan. Sino niloloko mo? Kami? Mga DDS, pwede mo lokohin kasi pares kayo isip niyan. Kasi, mga DDS lang kaya mo lokohin dyan. Dahil, kita naman eh, kung ano talaga ang pakay mo eh. Bakit mo ginawa yan eh? Diba? Bakit nung panahon mo, kung talagang concern ka sa mga Pilipino, concern ka sa bansa, bakit hindi mo nilabas yan? Nilabas mo lang yan kasi hindi mo na napapakinabangan si BBM. Diba? Nilabas mo lang yan para siraan si PBBM. Nung napapakinabangan mo si BBM, ano sinasabi mo lagi? Yung sinasabi na iba, drug test si BBM, addict si BBM, sinasabi mo negative lagi, di ba? Ngayon, na ano na si PBM, sabi mo, pa-drug test si BBM. Para ano? Di ba? Yun lang yan mga kababayan. Isipin nyo na mabuti kung bubutuhin nyo yan. Nako, lulukuhin lang kayo yan. Pero yun na lang mga kababayan, di ba? Kung yan ang bubutuhin nyo. Di ba? Kung yan ang bubutuhin nyo, pero yun naman. Hindi porke tinanggalan siya ng magaganyan na siya, gagawa na siya ng issue sa kapwa niya.
Diba? Bakit dati, kung talagang concerned siya sa mga Pilipino, hindi niya nilabas yan nung nandun pa sa posisyon ni PBBM. Eh di sana, pati ako naniwala sa'yo. Hindi na tinanggal ka na ni PBBM, sinipa ka na sa Malacanang, tsaka ka magsasalita ngayon. Kakampi ka dun sa kabila para lang pabagsakin si BBM. Diba? Ganun lang yan eh. Siya po, mga kababayan. No? Ito pa. Ito yan, si, ano yan, mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte, diba? O yan, si kasama din ni BBM, no? Unit team dati na senador, si Harry Roque, na nagtatago ngayon dahil sa kasalanan. Oh. Galit din niya kay BBM kasi hindi siya in-appoint eh. Diba? Dati na sila nasa gobyerno eh. Diba? Dati na sila nasa gobyerno, gusto nila i-appoint pa sila. Tsaka si Harry Roque, mga kababayan, dati po yung anti-Duterte. Nung binanatan si Duterte, eh ngayon, nakita ni Duterte siguro, kinuha siyang spokesperson ngayon. Oh, di na nahimik. Oh, ngayon, si BBM, makala niya siguro, si BBM, katulad ni Duterte, kapag tinira niya, kukunin sa spokesperson. Nako, hindi mo kaya ang isang Marcos. Kaya si BBM, hindi kumukuha ng spokesperson yan, mga kababayan, kasi kaya niya naman magsalita, kaya niya ipaliwanag eh. At saka ang kinagandahan dyan, mga kababayan, pag si PBBM, no, direct kay PBBM mismo yung sinasabi. Kung may spokesperson pa sa, hindi natin alam kung totoo ba ang sinasabi na galing mismo kay PBBM o hindi. Kaya, mas maganda na direct mismo sa presidente kung ano po ang sasabihin niya. At least, di ba, nakikita natin kung ano man ang lumabas sa bunganga ni PBBM, yun ang totoo. Eh, pag sa spokesperson, mga kababayan, patingin nyo, pag ang spokesperson nagsalita, hindi ka magdududa. Di ba? Magdududa ka siyempre. Kasi spokesperson lang ang nagsalita. Iba pa rin yung presidente. Kaya tama ang ginawa ni PBBM. Nakatipid pa ang gobyerno. Kaya tama. Kasi gusto siguro ni Harry Roque na makapasok sa Malacanang, maging spokesperson. Kaya sabi niya, mga kababayan, bakit hindi daw mag-hire si PBBM ng spokesperson na abogado? Hindi na kailangan. Kaya na ni BBM yan. Hindi ka na kailangan sa Malacanang. Ano ka ba naman? Hindi ka na kailangan. Kaya ka nga ano eh. Kaya nagtatago eh. Diba? Oh, ito pang isa. Ay, bumaba ka dyan, bangag at pumalit si Sara Duterte, legitimate leader on this land. Wow, ang galing ah. Ang galing. Ang galing ng mga to. O yan, mga kalyado ni BBM dati yan. Dahil hindi na pagbigyan sa mga gusto, ayun. Lumipat sa kabila at tinira si BBM. Huwag yun na kaming ululin. No? Huwag yun na kaming lukuhin. Alam naman namin eh. Kaya kayo nagkakaganyan eh. Diba? Hindi kayo nabigyan ng posisyon eh. Diba? O, ang apat na yan, mga kababayan, tatandaan nyo yan, no? Yan, ang apat na yan. O, dati naging kaalyado ni BBM yan. Kaso lang, hindi na pabigyan sa mga gusto. Ayan, nagawa, nagalit. Pinagbabakbakan na si PBBM. O, kaya wag kayong magpapadala sa mga fake news ng mga yan. O, maniwala kayo sa totoo at nagagawa ng gobyerno. Dahil ang ginagawa ng gobyerno ay para sa bayan. Sila, anong ginagawa nila? Pabagsakin ng gobyerno. Tama ba yan? Tama ba yan na pabagsakin nila ang gobyerno? Bakit? Pag naupo ba si VP Sara Duterte, kaya niya paunlarin ng bansa? Hindi nga nagawa ng ama niya, siya pa kaya? Yun lang yan. Maraming salamat at magandang araw po. Thank you.